Parang dito sa kabila. Unang lang isa. Ngayon pangalawa. So, ayun. Malamig na. Patay na. Ito dapat patay. Si Calvin, mainit si Calvin. O kaya doon. Baka doon. Yan hindi. Bakit? Hinatay mo. Good morning po, church. We're blessed that God has given us the strength and salvation to lead us this afternoon. And alam po namin that most of us are affected sa baha, but truly God is in control and our trust is belongs to Him. Amen? So let us stand po and ask God that He moves and hindrances as we give our best praise and worship to Him for His faithfulness to us and po sa mga challenges na naranasan po natin. And our praises be heard. Streets be clear.
You will see us through for this church, for our daily lives, for our family, Lord God. By your grace, you will see us through.
Lord, we love you, praise you. We thank you, Lord, for this afternoon. Lord, mend your hearts and our minds as we listen to your word, Lord, by Brother Dylan. Bless him and guide him, Panginoon. And pray po natin ito sa hawak ng buhay, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, magandang hapon pala ng umaga sa ating lahat. And of course, we know that this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Pwede ba tayong tumayo at batiin natin at kamayin natin ang isa't isa? Amen po? Okay, sige, tayo po tayo at welcome po natin ang bawat isa. Habang welcome po yung mga kapatid natin at kasama maaaring nanonood ng live. At yung iba po ay nabaha, yung iba po ay sumakit ang katawan, naglilinis ang bahay. Hopefully, sana po ay makapunta sila dito. Hopefully po ay mabiyay sa atin. Ganun pa man, nagpapasalamat tayo sa bawat isang nandirito. At tunay na tayo po ay in-spare at kahit papaano ng ating Panginoon sapagkat itong nakaraang I think Tuesday, Wednesday, Thursday, ano po, ay tuloy-tuloy yung yes. At sino dito yung binaha sa loob ng bahay? Naku po, nabalitaan namin, ang bahay po nila ay nasa tuhod, yung iba hanggang bewa, at least yung bahay nila hindi tinangay. Hindi ba tinangay yung bahay nyo so far? Okay, yung kotse. Meron po tayo mga kapatid ay nabaha po ang bahay at kotse. Kayo po na po yun, okay na kayo? Hindi pumasok ang basa ng bahay, so far, magkasunugay po. At may mga kasama po tayo, katulad ng mga kapatid na Dennis, kapatid na Dan at SJ, ay sila po ay nabaha. At meron pa parang siguro dito na ang bahay nila o pinasok ng bahay. Ganun pa man, ang Panginoon ay napakabuti. Ganun din, pagkatapos po ng mensahe ay meron po tayong Lord's Supper. At the first time po natin itong ganapin, hindi natin ito nagawa, lalo na dito sa Kenny Rogers. So after that, we'll have our Lord's Supper. Magkapasalamat po tayo sapagkat ang ating speaker galing pa ng Parañaque kanina. Buti, maagal nakauwi sa kanila. At tinitingnan ko pala, salamat, nandito na pala siya sa taas. Hinihintay kita sa baba. Sama pa po natin ang kapatid na Dina. God bless. Magandang hapon sa lahat, mga kapatid. God bless us all. And we praise God dahil sa dakilang katapatan niya, no? At kanyang pag-iingat. Bagamat nasalanta tayong lahat ng, o naapektuhan tayo ng patuloy na pag-ulan at pagbaha, wala sa ating nawala ng buhay. Iningatan tayo ng ating Diyos. Okay, so, ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito, ang topic po ng ating sermon is the necessity of eschatology for a purposeful Christian life. Naalala po ba ninyo ang ibig sabihin ng eschatology? Nag-preach po si Pastor Carting ukol dyan. Ano po ang pagkaintindi nyo? What is the meaning of eschatology? Test. Ha? Coming future events. Alele? Sorry? Coming future events. The coming future events. Okay, very good. Actually, eschatology has to do with the end times. So talagang coming future events. Pag may ology ang mga salita, ibig sabihin the study. So it is the study of or the understanding of what is going to happen at the end times. Sa dulo po ng tinatawag nating history. Yan. Ang sabi dito, the necessity. So, kinakailangan pala sa buhay Kristiyano ng pagkaintindi ng eschatology upang maging malayunin ang kanyang buhay Kristiyano. Meron ho nagsabi, ang pangalan niya is Stephen Covey, begin with the end in mind. Magsimula na ang dulo ang nasa isip. Ganon din po itong eschatology. Malayunin po ang buhay Kristiyano pag ating alam kung ano ang paghinaharap natin. Alright. So, ang text po natin, kung pwede po buksan ang inyong banal na kasulatan, Biblia,
ay dito po sa Titus chapter 2 verses 11 to 13. Tatlong bersikulo lamang po. Ano? At ating babasahin together. Ayan. Titus 2, 11 to 13 dapat ito. 11 to 14. 12, 13, and 14. But we will focus only on 11, 12, and 13. Bagamat dinagay ko pa rin dito yung verse 14, we are going to focus only on the first 3 verses, 11, 12, and 13. Okay. Tayo po magsitayo at ating babasahin ang banal na kasulat. Pagpapabigay galang lamang sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Okay, so ang sabi dito, "For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ." Patuloy sa 14, "Who gave Himself for us, that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good works." Ayan po. Maaari po tayong upo, mga kapatid. So, sa simula po, imagine ho natin ang isang manlalakbay. Ang tawagin po natin sa kanya, the aimless traveler. Aimless. Meron ho siyang backpack. Di ba? Naglalakbay siya, pero wala siyang mapa, wala siyang compass. Okay? Walang mapa, walang compass. Wala ding destinasyon. Pero lakad lang ng lakad. Di ba? Aimless. Okay? Ang buhay niya, masasabi natin, filled with uncertainty. Walang kasiguruhan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung ano ang kahahantungan ng kanyang pagbiyahe. Ganun din po, ang mga Kristiyano, kinakailangan natin ng maliwanag na eschatology o pagkaalam ng panghinaharap upang ang buhay natin hindi katulad nitong aimless traveler na ito, na parang naglalakad lang sa pang-araw-araw, hindi niya alam kung anong talagang pwede niyang ma-expect o maasahan sa panghinaharap. This is an important question we need to ask, beloved, mga kapatid, mga minamahal. Why is an understanding of eschatology for Christians essential for Christians to lead lives of purpose and godliness? Bakit itong pagkaintindi ng eschatology ay napakahalaga, essential, kinakailangan para sa ating mga mananampalataya upang mamuhay tayo ng may layunin at buhay na natawag nating banal. Bakit? Kasi ang eschatology provides two things, at least, hope and direction. Pag merong eschatology, pagkaintindi kung anong panghinaharap, meron tayong pag-asa at meron din tayong direksyon. Pag may pag-asa, may direksyon, namomotivate tayo, nabibigyan tayo ng layunin, upang mamuhay ng may kabanalan at pag-aabang, paghihintay sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus. So, ang title po ng ating pag-aaral is The Necessity of Eschatology for a Purposeful Christian Life. Dito po sa Titus 2:11 to 13. So, sino po itong si Titus? Konting background lang po para alam natin, maikli lamang itong Titus. May 4 na chapters lang itong aklat na ito, So, he was a close associate and trusted companion of the Apostle Paul. He was a Greek believer. In other words, hintil po itong si Titus. And so, he played a significant role in the early Christian church. And Paul entrusted Titus with various important tasks, demonstrating his confidence in Titus's leadership and also his faithfulness. So, ang relationship ni Paul kay Titus, parang anak niya ito, ang tawag niya sa kanya, my true son in our common faith.
So, spiritual son ni Apostle Paul, itong si Titus. Alam natin si Paul kasi wala akong may bahay yan eh. Alright? He was single. Okay? And did not have a family. But he had a lot of spiritual children. So itong si Titus, napaka minamahal niya, no? And he is considered a spiritual son to the Apostle Paul. So talaga itong si Titus, sinamahan si Paul on a number of his missionary journeys. Itong Titus, alam natin, sinulat ito ni Apostle Paul. At kailan sinulat ito? Somewhere between AD 63 to 65. It is after Paul's first imprisonment in Rome and before his final imprisonment and final o yung subsequent martyrdom. So, malapit na mamatay si Apostle Paul nung sinulat niya itong epistle. At itong epistle to Titus, meron hong ilang mga layunin ito, no? But, number one, meron itong purpose for establishing church order. Nagbigay po si Apostol Pablo dito sa Titus yung mga instruction niya kung paano pipiliin yung mga elder. So it's a very important book, a very important epistle. And also other church leaders para yung governance, kung paano ang pamamalakad at pamumuno sa church ay maging maayos at ayon sa salita ng Diyos. Of course, second purpose also for writing this is to teach sound doctrine. Para tama po yung doktrina na naintindihan ng mga Kristiyano. The third purpose is to encourage godly living, yung pamumuhay ng banal at ayon sa mga prinsipyo at turo ng ating Panginoong Hesus. So there are practical advice for the older men, the older women, younger men, younger women, and also slaves dito sa book na ito. At kailangan sa pamumuhay na i-reflect, na ipapakita ang pananampalataya at pagbibigay gloria sa ating Diyos. Another purpose for Titus is to highlight the grace of God. Na tulad na nabasa po natin, yung dakilang biyaya or amazing grace na tinatawag natin dun sa awit, kailangan ma-highlight yun kasi very important itong grace na ito. In the book of Romans, ang grace ho ay kino-contrast sa works. Kung salvation natin is by grace, hindi ho pwedeng by works. Kung by works, hindi ho pwedeng by grace. Yan. And of course, yung instruction for good works. Paul emphasizes the importance of good works as a natural outflow of our salvation. In other words, pag tayo ay nangaligtas, ang dapat yung ginagawa, na natural, na ginagawa ng isang mananampalataya ay yung mabubuting gawa. Dito po sa Titus 2:11-13, hina-highlight ni Apostle Paul itong tinatawag natin grace. And there is a call to live righteously because of a blessed hope, which is the hope of Christ's return, yung pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. So, tatlo po ang ating punto. Unang punto po is this. The grace of God brings salvation. Yan po huwag mo natin kalimutan. The grace of God brings salvation. Ang sabi ho, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Mga kapatid, itong grace ng ating Diyos has appeared not only to some, but to all. It is for, in other words, salvation is for everyone. Ang biyaya ng Diyos, dati God had a chosen people. At sino yan? Yung bansang Israel. Pinili po sila. Out of the many nations, pinili sila. Bagamit, maliit lamang sila, a small nation. But now, sabi, the grace of God has appeared to all men. In other words, yung pagpili ng bansang Israel ay hindi lamang para maligtas ang Israel at yung buong mundo ay hindi mabigyan ng kaligtasan. Hindi.
the purpose of God for choosing Israel is eventually to spread salvation to mankind. Oh, this is the grace that is the foundation of our faith and also our hope. Believers have faith in the grace of God that has brought salvation. This faith assures that our salvation is secure and not based on our works or our unmerited favor. Kasi mga kapatid, there is nothing that we can do to earn the favor of God. Yung po ang ibig sabihin ng grace, unmerited favor. Pag unmerited, hindi po pwede natin bayaran, hindi po pwede natin pagtrabahuhan. Ito po ay libreng ibinibigay ng Diyos doon sa mga nananampalataya. It is freely given. Kaya, meron hong tinatawag na free grace theology. Libre po itong biyaya ng Diyos. It is freely given. And grace motivates us to live in a manner that reflects our salvation. Ang sabi nga sa Biblia, the just shall live by faith. So, faith in God's grace is the foundation for a justified Christian life. Oh, tayo po ay inaring ganap. Yung po sabihin ng justification, inaring ganap na tayo. And it is only by grace na tayo ay inaring ganap. Ito po ang pinakaugat ng ating buhay Kristiyano. So kailangan, tandaan po natin that the grace of God brings salvation. Para ho yung lighthouse. Oh? Lighthouse. Like a beacon of light in a stormy sea, God's grace guides us to the safe harbor of salvation. Oh, ang biyaya ng Diyos ay ganyan. Bagamat ang dagat ay maalon at maaring may mga bato-bato at ang isang vapor o ship ay dumadaan doon, itong lighthouse na ito ay nagbibigay gabay. God's grace is also like that, mga kapatid. It brings salvation para hindi ho na nasasalanta itong mga vapor o mga ship. Okay? So, ano ang pinaka-application from this verse? Itong Titus 2:11. We have to recognize and accept that the grace of God is the starting point of your Christian journey or your Christian life. And you must let it transform your life. The grace of God transforms your life. Hindi po tayo ang nagbabagong buhay. Okay? Ang nagbabago po ng buhay natin ay ang biyaya lamang, ayon lamang sa biyaya ng Diyos. Hindi ho natin mababago ang buhay natin ayon sa ating lakas. The grace of God brings salvation. Sabi dito sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved. Past tense. Ligtas na po tayo, mga kapatid. At tayo nangaligtas lamang through faith. It is through faith, sa ating pananalig at pananampalataya doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi, it is not of ourselves. It is not of yourselves. Hindi kayo ang nagligtas sa inyong sarili. Hindi tayo nagligtas sa ating sarili. It is by grace. It is a gift of God. Ito hong salvation na ito ay gift lamang binigay sa atin ng Diyos. It is a great gift. Not of works, lest anyone should boast. Kasi, pag tinatanong ho tayo, bakit kita papapasukin sa langit? Pag sinabi, ay ito po ang ginawa ko, ito po ang ginawa ko. Naalala po ba ninyo? Ang sabi ng Panginoon Jesus, not everyone who calls me Lord, Lord, will enter the kingdom of God. May mga nagsabi, Lord, we did these things in your name. We cast out demons in your name. Ito mga ginawa namin sa pangalan ninyo. Alright? So, ang kanilang binoboast, pinagyayabang nila kung anong ginawa nila sa pangalan ng Diyos o sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. No, it is not of works. Hindi yan ayon sa ginagawa natin. Okay, it's not about what we do kasi ang tendency ho,
Magyabang tayo. Ay, itong ginawa ko para sa iyo. Kaya kailangan iligtas mo ako, Lord. Marami ho mga relihiyon, actually, lahat ho ng relihiyon sa mundo, ito ho ang tinuturo. Kailangan gumawa ka ng mabuting gawa upang ikaw ay maligtas. Pag mas matimbang yung mabuting mong gawa kaysa doon sa mga masasama mong ginawa, papasok ka sa langit. Lahat ho. Ang itinuturo natin sa Kristyanismo ay ito. True Christianity is this. You cannot save yourself. You need God to save you. And it is only according to the grace of God na tayo ay maliligtas. Ang sabi sa Romans 3:24, being justified freely. Hindi natin pagtatrabahuin, hindi natin babayaran. Freely by His grace, through the redemption, yung pagtutubos, that is in Jesus Christ. Doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, tinubos na ng Diyos ang kabayaran ng ating kasalanan. Bayad na ho! It is finished. Sabi ng ating Panginoong Isus doon sa krus ng Kalbaryo. So, point number 1, the grace of God brings salvation. Point number 2, the call to live righteously. May tawag ho upang tayo mamuhay ng mga buhay na banal. Sabi sa Titus 2:12, teaching us. Sino ito nagtiteach sa atin? Itong grace, yung biyaya ng Diyos. Teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly when in this present age. Present tense po. God's grace not only saves, but also instructs. Nagtuturo din po sa atin. Ano yung tinuturo? It instructs us to renounce sinful behaviors and embrace a life of self-control. Actually, itong self-control na ito is actually more spirit control. Pero of course, may responsibility tayo kasi we have the power to choose our behaviors. But we must do so only in the power of the Holy Spirit. Pag ginamit po natin yung lakas ng laman ho natin, hindi ho natin makakayanan ito. Alright? So we must embrace a life of self-control, righteousness, and godliness. Pag sinabi natin self-control, kasi tayo ang pumipili. Pinapipili tayo ng Diyos. Susunod ka ba sa akin o hindi? Yun po ang ibig sabihin ng self-control. Ang pagpili natin. So, it's up to us to choose to follow God or to disobey Him. Faith, tulad ng sabi natin, the just shall live by faith. Ang mga inaring ganap ay dapat mamuhay ayon sa pananampalataya. Faith is instrumental in accepting the transformative power of God's grace. Marami ho kasi nagtuturo na ang buhay Kristiyano, sa buhay Kristiyano is faith plus works. Pag Kristiyano ka na, faith plus works. Bago ka maging Kristiyano, faith lang ang nagliligtas sa iyo. Pero pag ikaw daw ay mamumuhay ng sanctified life, yung Christian life, kailangan faith plus works. Mga kapatid, mali po. It is still by grace alone and by faith. Wala hong additional na works. Yung pagsunod ho natin, hindi ho sa ating lakas kasi. Ang Diyos ang nagbabago ho sa atin. And we must follow the Holy Spirit. Believers trust that the same grace that saved us also teaches us and empowers us to live godly lives. This faith is in God's ongoing work within us to encourage us to reject sinful behaviors and to pursue righteousness. In other words, the Christian life is also a life of faith. It is not a life of works. It is a life of faith. Faith in God's what? Transformative power. Kasi ang nagbabago sa atin ay walang iba kundi ang Diyos. The just shall live by faith, tulad na nasabi natin kanina. And this means relying on God's strength to live godly lives. Not relying on our strength. It is relying on God's strength. Tulad ho ng isang coach na nagtitreno sa mga atleta,
to develop discipline and excellence, God's grace is also like that. God's grace trains us to live lives that reflect the character of God. So, ang application po natin, anong kailangan natin gawin? We must commit to living a disciplined life and godly life. Kailangan piliin po natin. And we must reject ungodly desires and behaviors and reflect the character of Christ. In other words, na ipapakita natin yung pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesus, yung pagiging Lord ng buhay niya sa lahat ng aspeto, in all aspects of our Christian life. Sabi sa Romans 12:1-2, alam natin ito. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Do not be conformed to this world. Huwag na tayong kukonforme o aayon dito sa mundong ito. But be transformed by the renewing of your mind. Mabago tayo sa ating pag-iisip, that you may prove what is good and acceptable and the perfect will of God. Sabi din po sa 1 Peter 1:15 and 16, but as He who called you is holy, tumatawag sa atin, ay ang Diyos at siya ay banal, you also be holy in all your conduct. Sa lahat po ng ating kilos, yung ating pananalita, yung ating pag-iisip. Because it is written na sabi, be holy for I am holy. Alright? Itong holiness, hindi ho ito, ibig sabihin, sinless perfection. Ang ibig sabihin ho ng holiness is to be set apart, nakahiwalay. Kaya nga, ang sabi, do not be conformed to the pattern. Huwag tayong kukonforme sa mundo. Kailangan nakahiwalay o kakaiba ang buhay natin sa pamumuhay ng mundo. We should live lives that are distinctly different. You know, sabihin ng holiness. Because God is unlike any other. Walang katulad ho ng Diyos. Maging o mamuhay tayo ayon sa mga prinsipyo, ayon sa mga turo ng ating Diyos. So, the call is to live righteously. Ito po ang pangatlong point po natin, the blessed hope of Christ's return. The blessed hope of Christ's return. Sabi sa verse 30, looking, for what? For the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ito hong looking na ito, ang ibig sabihin talaga yung pag-aabang. It is the anticipation of Christ's return. Kasi pag inaabangan natin yung pagbabalik ng ating Panginoon Jesus, meron tayong hope and motivation to live lives that are pleasing to Him. Lives that have purpose, lives that have direction. So, ang tinatawag natin dito is eschatological faith. It is faith in the coming or the soon coming of the Lord Jesus Christ. It is confidence in the future return of the Lord Jesus Christ. Wala akong pagdududa. Hindi yung tinatanong, babalik ba ang Panginoong Jesus? Wala akong ganong klaseng pagdududa o pagtatanong. Sigurado ho, Christ will return. Ganon ho dapat ang ating binibigkas palagi. Ano ho ang layunin ng buhay natin? It is to wait for Christ's return. This is the blessed hope. It gives us, believers, a future-oriented perspective that influences our present conduct. Kasi, pag dadating ang ating Panginoon Jesus, sabihin natin, dadating ang ating Panginoon Jesus in the middle of our service. Sa kalagitnaan ho ng ating serbisyo ngayon. Ano ho ang gagawin natin? Di ba? We are in anticipation. Ako, dadating ang Panginoong Jesus, di ba? Ang kilos natin, ang ating pananalita, yung ating pag-iisip, nababago kasi inaabangan natin yung pagdating ng ating Panginoong Jesus. It motivates us to live in readiness. Handa tayo.
Hindi ho pagdating ng ng brownout, nasa na nga ba yung flashlight? Nasa na nga ba yung posporo? Na yung mga kandila nasaan? Hindi makita kasi hindi inaasahang magba-brownout. Diba? So, in the same way, when we know that Christ is returning, we are ready. And we live lives that are holy and we live lives with expectation. Naturo po ni Pastor Carding, ito tinatawag natin rapture. Ano? Naalala po ba niyo? Ano ba itong rapture? Tinatawag yung pagdagit. Ha? Yung pagkuha ng mga mananampalataya mula dito sa lupa at para masalubong natin ang ating Panginoong Yesus in the clouds, ang sabi, ano? So, meron hong tatlong pananaw ukol dito. At least, tatlo. Itong tinatawag natin pre-tribulation, kasi tribulation period, na ituro din, itong 7 years na paghihirap, na pagdadaanan ng mundo. The question is, does the rapture happen before the 7 years, in the middle of the 7 years, or at the end of the 7 years? Meron hong mga naniniwala 3/4 of the 7 years. Meron pang gano'n. Ang tawag is pre-wrath ang tawag doon. Anyway, I will give you reasons why the rapture has to be pre-tribulational. Ito po ang mga biblical na kadahilanan kung bakit kailangan ang rapture bago ito tinatawag natin tribulation or 7-year tribulation period. Number 1 is the imminence of Christ's return. Alam natin sa salita ng Diyos na sinasabi sa mga mananampalataya na abangan ninyo ang pagdating ng Panginoong Yesus. Because any moment, He is going to arrive. Hindi nyo alam kung kailan, so kailangan abangan ninyo. Ang tawag dyan is imminence. Malapit na pagdating, pero siguradong pagdating. Ngayon, kung in the middle of the 7-year tribulation period yan, alam na ninyo kung kailan dadating ang Panginoong Yesus. If it's also at the end of the 7-year tribulation period, alam ninyo, end na ng 7-year tribulation period. Kasi in eschatology, marami hong mga pangyayari na naka-line up po yung tinatawag natin Antichrist. Lalabas po yan in the middle of the tribulation period. At siya at ang bulang propeta, sila ay huhusgahan at tatalunin ng Panginoong Yesus at the end of the 7-year tribulation period. You see, the rapture, wala akong sinasabi kung kailan dadating ang Panginoong Yesus. So the only way for that to happen is before itong 7-year tribulation period. Ang tawag natin imminence of Christ's return. The second reason is the distinction between church and Israel. Ito po tribulation period na sinasabi natin is often referred to as Jacob's trouble. Kailangan pagdaanan po yan ng Israel. It's a time of judgment and purification for Israel. It is not for the church. So, ang tribulation po, ang layunin po niyan ay hindi para sa atin. So, the church must be raptured before this period. Ito po ang pangatlong dahilan kung bakit kailangan before the tribulation. Ano yung pinakalayunin? Okay? The tribulation is described as a time of wrath. Yung puot at galit at paghuhusga ng Diyos, ibubuhos niya dito sa sanlibutan. Ang sabi, since the church is not appointed to wrath, dito sa 1 Thessalonians 1:10 at saka 5:9, tayo mga mananampalataya, we are expected to be kept from this period of trial. Hindi dapat natin pagdaanan. We are not appointed unto wrath. Yun po ang sabi ng banal na kasulatan. Alright? So, hindi ho dapat tayo dumaan dito sa 7-year tribulation period. Sabi, Revelation 3:10, because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial which will come upon the whole world to test those who dwell on the earth. So talagang testing itong tribulation
para sa mga nakatira dito sa lupa. Pero, sabi ng Panginoong Hesus, hindi ito para sa mga mananampalataya. It's not for the church. Number 4, itong strainer na sinasabi sa 2 Thessalonians. Walang iba, kundi ang Holy Spirit, itong restrainer ito. The restrainer is commonly understood to be the Holy Spirit working and through the church. The removal of the restrainer before the revelation of the Antichrist suggests that the church must also be raptured before the tribulation begins. Ang sabi sa 2 Thessalonians 2, 6-8, And now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way, and when the lawless one will be revealed. So, kailangan matanggal ho ang church bago itong Antichrist magkaroon ng impluensya dito sa mundo. For the Antichrist comes. Number 5 reason kung bakit ang pre-tribulation rapture, the rapture has to be pre-tribulational. And I think this is one of the best reasons kaya kailangan. Because the rapture should be a source of comfort and encouragement. Kayo ba mako-comfort, may encourage kayo pag alam ninyo sa kalagitnaan, pagdadaanan muna ninyo ang tribulation? O kaya doon sa may dulo, at the end, you will undergo the tribulation. Hindi ho source of comfort and encouragement yan. So the promise of a pre-tribulational rapture provides comfort and hope to believers, encouraging us to look forward to the return of our Lord Jesus Christ without the fear of enduring the tribulation. Marami ho natatakot ng mga Kristiyano ko. Matitiis ko kaya itong tribulation pag pinagdaanan? Kapatid, hindi natin pagdadaanan yan. Di ba? Comforting yun, di ba? Pag nalaman natin, hindi tayo dadaan sa tribulation. Sabi sa 1 Thessalonians 4:18, Therefore, comfort one another with these words. Comfort each other and edify another, just as you're also doing. And these are actually words that are written after the Apostle Paul described the rapture. So only when we know that the rapture happens before the 7-year tribulation period can it be comforting for us. Okay. Last reason is also from examples of typology in the Old Testament. Nakikita po natin sa Old Testament, may mga halimbawa ho ng pagtatanggal ng mga mananampalataya o pag-iingat sa kanila bago ibinubuhos ng Diyos ang kanyang puot at galit sa lupa. Ito po ay tinatawag natin typology. Okay? Example ho yan kung paano tayo makaka-experience ng rapture ng church. Okay? Doon ho, alam mo natin sa Genesis 5:24, si Enoch at saka si Elijah, the 2 Kings 2:11, they were taken up before death. This is a type of the rapture. Hindi ho sila binago, hindi ho sila transform. Sila muna ay kinuha. Also, itong si Noah at saka si Lot were removed before the judgment came upon the world. Dito sa Luke 17:26-30. Alam po natin that the church is called the bride of Christ. Ngayon, dito sa Marikina, alam mo natin, nagbabaha. Hindi ba? Nagbabaha. Kung the day before, alam na ninyo na hanggang dibdib yung tubig sa bahay ninyo, sigurado, hanggang dibdib. Kasi sa atin, Lord, huwag na. Sana ho tumigil ho ulan. Pero sabihin natin the day before, sinabi ho sa inyo, sigurado, magiging hanggang dibdib yung tubig. Anong gagawin ho ninyo? Ililikas na ninyo ang sarili ninyo the day before. Kung ang minamahal ninyo sa buhay ay nandun, pupuntahan nyo, kukunin ninyo para hindi nila pagdadaanan yung hanggang dibdib na tubig o hanggang ulo na tubig. Kasi alam ninyo, mangyayari Di ba? Mangyayari. So if you know that it's going to happen and you have loved ones who are there, living there,
You will rescue them even before it happens. Hindi po ba? Yun ang gagawin natin. And that is what the rapture is all about. The Lord Jesus Christ is going to return before He pours out His wrath on earth. Ililikas niya yung kanyang minamahal, the bride of Christ. No? So that's why tayo, we must check, yeah. So tayo, as members of the body of Christ, we must live in that anticipation. Kasi alam natin, bago pa yung judgment, bago pa yung wrath ng Diyos, ay ibubuhos dito sa lupa, ililikas tayo ng ating Panginoong Jesus. He's going to come back for us. We can live in hope and anticipation of that. It should inspire us to live purposefully, and also that we should prepare diligently. Kukunin tayo ng ating Panginoong Jesus. That's why, if we live like that, ganito ho yung ating mindset, forward-looking tayo, itong perspective natin, we live with purpose in our daily living. Ito po ang sabi, no? Sa 1 Thessalonians 4:16 to 17. And this is the rapture. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Yung mga naunang mga mananampalataya. Okay? The dead in Christ will rise first. Ang ibig kong sabihin yan, yung spirito nila at yung katawan nila ay they're going to come together. And that's what you call a resurrection. Okay? Then we who are alive and remain shall be caught up together. Hindi na ho tayo mamamatay. We will be caught up together. Okay? Together with us in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Ayan. 1 John 3:2-3. Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be, but when we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. So talagang, we should celebrate the grace of God, mga kapatid. It's the grace that saves. It's the grace that transforms. It is the grace that gives hope. Ulitin ko, The grace of God is the grace that saves. It is the grace that transforms, and it is the grace that gives us hope. And so we must rejoice in the certainty. Yung sigurado ho tayo sa pagbalik ng ating Panginoon. So we must celebrate the return, because it is a promise that the Lord Jesus Christ will keep. And when He returns, it is the ultimate redemption of the body of Christ. And because we will be with Him forever, talagang it is a source of what we call eternal joy. A soldier who knows the battle will soon end fights with renewed vigor and purpose. And as Christians, our knowledge of Christ's return empowers us to live lives that are victorious. So mga kapatid, kinakailangan natin gawin is to embrace the necessity of eschatology in our life. Allow the hope of Christ's return to guide our actions, our decisions, and for us to live lives that are filled with purpose. We live each day with the end in mind, making every moment to count for the glory of God. Manalangin tayo mga kapatid. Our Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat, O Ama, dahil sa inyong dakilang biyaya na nagligtas sa amin. Itong dakilang biyaya ito na nagbabago ng aming buhay, at itong dakilang biyaya na nagbibigay pag-asa sa panghinahirap. Alam namin na ang aming Panginoong Jesus ay babalik. Siya po ay nangako that He will return for His bride, the church. At kailangan po ang aming pamumuhay ay ayon sa pag-asa na ito. Nawa sa aming pang-araw-araw na buhay, mamuhay kami
ng mga buhay na kaaya-aya sa inyong paningin at mga buhay na nagbibigay gloria sa inyong pangalan. Ito po ang aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless us all, mga kapatid. Napakarami pong biyaya at pag-asa ang ating narinig, ano? At lalo na po yung binanggit na kung saan ay hindi po natin dadausin ang paghihirap na tinatawag na tribulation dito pa sa lupa sapagkat tayo po ay hindi anak ng kabuotan, kundi tayo po ay mga anak ng Diyos. Nung binabanggit yan ng kapatid na Dylan, ay isa po sa palagi kong minomonitor, lalo na kapag tag-ulan. Si Minda, yan ang aming newscaster sa aming chat group, no? Binabalita niya yung traffic, yung bagyo, kaya bihira na akong tumingin. No? At minomonitor ko kasi yung bagyo po na nakaraan ay si Karina. Di ba? At ang tinitingnan ko, nagiging source of joy kapag ang bagyo, hindi tayo dadaanan. Tama ba? Kasi tinitingnan ko po lagi, minsan ina-adjust ko, no? Saan ba dadaan itong bagyo to? Aba, pagkalis at malayo, ay praise the Lord. Tayo po ay hindi dadaanan ng tribulation. Kasi kukunin tayo ng ating Panginoon. So same thing, napakalaking kagalakan kapag alam natin, yung bansa natin, ang bagyo ay malayo. Well, habagat, mahirap din. Pero at least, alam po ba ninyo kung saan bumagsak yung bagyong Karina? At nakit, yes, sa Taiwan. At pinanood ko po, bukod sa may bahana sila, ay marami din po mga pinsala at tanggal ng mga buhok. Kung po ating narinig ay ang pag-asa, pagutihan, pag-ibig, pagliligtas ng ating Panginoon. In fact, habang nagsasalita ng Church ng Kapatid, ay nakaharap tayo sa harap na kung saan mayroon tayong pag-aalala na inutos ng ating Panginoon dito sa tinatawag na Lord's Supper na pag-aalala sa ginawa ng ating Panginoon. Kasi sa huli, sinabi niya, it's a great celebration. Kasi yun naman po talaga tayo eh. And we cannot celebrate, no? Bilang mga anak ng Diyos, kung hindi pa tayo ligtas. So if we don't have any assurance of our salvation, then ang question, paano tayo makapag-celebrate? Sabi ng Lord, do this in remembrance of me. Now, as we remember the Lord, nangyayari, ang feeling natin, we are full of gratitude. In fact, iniisa-isa po na nagsasalita ng kapatid sa mga binasa ng mga talata na nagsasabi na hindi lamang tayo niligtas ng biyaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Kung hindi, yung pag-asa na meron tayo. In fact, pag dumating na ang ating Panginoon, ganda ng picture eh. May mga tao umakyat sa tulog. Paano mangyari na yan? Kasi hindi natin mararanasan, ang sabi, ang kamatayan. Bakit? Sapagkat tayo ay babaguhin kagad sa iglap na sa isang iglap na tayo ay sasalubong sa ating Panginoon. What a blessing, di ba? At talaga masasabi natin, is a source of great hope. Ito ang challenge sa atin, sa bawat isa. Ng prayer natin na ang bawat isa ay merong kasiguraduhan ng kanyang kaligtasan sa pagitan ng kahabagan at biyaya ng ating Panginoon. Kasi, yung pong sinabi kanina, hindi po sa ating mga sariling gawa at pagsisika. One time, bigla akong naisip, bumili ng isang laruan para sa aking apo. Kasi mahilig lagi, no? Kaya pag uuwi ka, tatanong laruan. Kaya pagdadaan doon sa SM, sa ang ginagawa, di ba, sa mga Facebook, tinatakpan yung mata. O kaya tatago kasi pagdadaan sa laruan. Yun ang gusto niya. About one time, bumili ko at iniwi ko sa kanya. Tuwang-tuwa. Siyempre, alam niya yun, walang bayad. Alam na namang singilig ko siya, wala pa siyang trabaho. Kasi 3 taon lang siya. Pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya,
nais ko siyang bigyan ng bagay na ikaliligayan niya. Ang sabi po sa Romans 5:8, di ba? God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ganun tayo kamahal. Hindi natin dadanasin yung tinatawag na tribulation. Totoo na, karanas po tayo ng pagsubok, mga kapatid. Pero siya rin na nagbibigay ng kalakasan sa atin para malakasan natin. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos, ang sabi, ay tumatahan sa atin. Mga kapatid, kaya ako binanggit yan ayon sa ating mga mensahe. Napakaraming ginawa ng ating Panginoon. Na ang ating pag-aalala sa Kanya ay dahilan sa pag-ibig at katapatan ng Diyos sa atin sa pagitan ng ating Panginoon Jesus. Pwede ba tayong tumayo? At ihanda natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng ginagawa ng saro at pagkatapos natin pong aalalahanin siya sa kanyang ginawa sa atin. Panginoon, salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat doon sa inyong kamatayan sa krus na nagbayad ng lahat ng amin pong mga kasalanan. At dahilan po dyan, kami po ay napatawad at kami po ay naligtas. Aalalahanin po namin kayo sa hapon po. Sa magitan po ng dalawang simbolo na inyong inutos sa inyong mga anak at sa inyong mga alagad na kayo ay alalahanin. Gagawin po namin ito na mayroong pagpupuri at pagpapasalamat sa ginawa po ninyo para sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po tayong tumuwa at total maluwag po ang lugar. So, just go. Pinapit ang saro at mamaya po, sabay-sabay po tayong kakain. Pwede po tayong tumayong lahat at bago po natin kainin at tinimin ang sala. Alam po natin sa sulat ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 na kung saan ang ating Panginoon po ay kasama ng mga alagad niya
At pagkatapos po nilang napunan, ay dumampot po ang ating Panginoon ng tinapay at ito po ay kanyang hinati. At ganoon din po, kumuha siya ng salo at sinabi niya na ito ay bagong tipan ng kanyang dugo. At pagkatapos sa sulat po ni Pablo ay sinabi doon kung saan nagaganapin at aalalahanin siya sa dalawang simbolo tulad po ng tinapay at ng salo. E napakahalaga na tayo po ay mayroong personal na pananampalataya at pagmanalig sa ating Panginoon. Sa pagkatangan po natin ang simbolo ng kanyang katawan na naghirap sa krus para sa atin upang bayaran ang ating mga kasalanan. Ganyan din naman ang kanyang dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Tinawag po New Covenant sapagkat ang bagong covenant ay ginawa ng ating Panginoon Jesucristo para sa atin. Hindi ng kautusan, kundi mismo ang buhay ng ating Panginoon. Panginoon, tangan po namin ang dalawang simbolo na inutos mo sa amin. Gagawin po namin ito bilang pagpupuri, pasalamat, pag-aalala, hindi lamang po ngayon, kundi sa araw-araw na makikita po namin araw-araw ang inyong pag-ibig at katapatan sa amin. Salamat po sa inyong ginawa sa pangalan ni Jesus. Amen. You may eat the bread and you may drink the cup. Pwede po natin kainin ang tinapay at pwede po natin inumin ang salo. Maraming salamat po, Lord, sa inyong ginawa sa amin. Thank you. In Jesus' name. Amen. Thank you. You may be seated. Ito pong mga hawak natin, yan po ay disposable, kaya pwede na po natin ibalik po yan po sa table. Kaya handa po natin ang ating pagkakalaw, tawagin ko po ang kapatid ng siya para po sa ating. Do you remember how you felt the first time you met Jesus? Sa Luke 19, in Luke 19, we meet a wealthy chief tax collector, a man despised by his community. He loved to see Jesus, but his small stature or medyo vertically challenged siya, made it impossible to see over the crowd. Determined, he climbed a sycamore tree, willing to go to any length to catch a glimpse of the one he believed could change his life. But Jesus, with a mysterious awareness, saw this man. He didn't just see him, he called him by name. And his name is what? Hindi kayo sigurado. Imagine the shock, the awe, the sudden shift in Zacchaeus' heart. Jesus, the very person he yearned to see, knew him, acknowledged him, and invited him to dinner. Zacchaeus' response was immediate and heartfelt. Overwhelmed with joy, he pledged to give half of his wealth. Imagine, chief tax collector. A staggering amount, I'm guessing, maybe around 25 to 30 million pesos. Conservative, palagay ko, to the poor. This act of generosity was not just because of charity. It was about repentance, complete change of heart. He was not simply giving away money, he was giving away his old life, his past, and shame. His old life was about money, and since that moment, it's no longer the priority. He was short in stature, but his soul grew much taller than the rest of the people in Jericho. He was spiritually bankrupt, but Jesus enriched him with a true and eternal wealth.
Zacchaeus' story is a testament to the transformative power of Jesus' love, a love that can change even the most hardened heart and lead to a life of joy and generosity. So the last question is, do you remember how you felt the moment Jesus entered into your life? So let's meditate, ponder on that answer. You don't have to give away 50% of your wealth, because God looks at the heart, that token of gratitude. Hindi lang rapture, hindi lang good living, but the salvation of our soul, of our spirit. Sabi nga ni Zacchaeus, I was rich and yet I was bankrupt spiritually. But we are rich though we are bankrupt. No, I'm just kidding. Pero yun yung spirit ng giving natin every time. So let's pray, and then afterwards we call pass the offering back. Our God and Heavenly Father, how rich the treasure you've given us, more than what the world can offer to us. Even the entire universe is not enough to pay our debts. Kaya salamat po, Panginoon, sapagkat wala kaming kayang ibalik sa inyo, kundi ang puso na nagpapasalamat, at ang pasasalamat na ito ay ibig namin express even a token. It is nothing, Lord. You don't need this really. What you need is us. So we give our offering, and may this be isang katanggap-tanggap na hain mo sa inyong mga patawin. Gamitin niyo po ito sa inyong gawain maging sa iglesia nito. Sa tanging pangalan lang ni Jesus. Amen. Pwede po tayong tumayo at ako po sa ating isang closing song at tawagin natin yung musician dito. By the way, announcement po natin, hindi po natin alam sa Sunday, siguro po tingnan niyo po sa Facebook kung tayo po ay face-to-face o kaya ay live streaming. Pagkatapos po ay meron po tayo ditong prutas na nasa likod ng kapatid na dito. At gusto niyang i-share sa atin ng kapatid. Ano po? So, salamat po sapagkat yung prutas na yan, napakarami po niyan. Sobra pa pag nagtigi-tigisa tayo dyan. Ha? Yung prutas maraming ubas pa lang yan. Sobra-sobra na sa atin. So, tigi-tigisan po ba, saging, whatever, habang kumakain po tayo. So, wala pong uwi. At sapagkat tayo po ay maghahaponan dito, salamat sa ating Panginoon sa kanyang biyaya sa atin. Tunay po na pagpupuri natin sa Panginoon ay napakataas. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Magiging kasama natin sa live streaming ang inyong mga karamdaman, ang inyong mga problema, alalahanin, ay tutugunan at pagagalingin maging ang may karamdaman sa inyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, kayo papapalain. Amen and amen.